Now, let's go to another mobile journalist, Mary Mon Reyes, this time for the highlights of today's impeachment trial. Of course, she's coming to us live from the Senate. Mary Mon, happy White Monday to you. Anong meron today? Oo nga. Reg, Ami, maulan yung panahon pero nagpatuloy yung 16th day ng impeachment trial of Vice President Sara Duterte wherein itong records custodian from the House na si Marivic Pareha sobrang sandalian lang siya or panandalian lang siya umupo sa witness stand supposedly testifying doon sa transmittal ng documents that has to do or that have had to do with the hearings of the House Committee on Good Government and Public Accountability related sa confidential funds ng Office of the Vice President, OVP, and the Department of Education, DepEd. Pero nag-stipulate naman ang defense, they agreed on the regularity and authenticity of these documents, pero not on the truth ng nilalaman na detalye dito. Kaya naman, excuse na agad si Pareha. And sinundan na siya agad ni Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosta, the first hostile witness declared. And ibig sabihin, siya raw ay isang testigo or witness na hindi pabor sa prosekusyon, given din na may counter-affidavit siya na pinadala or isinumite sa Office of the Ombudsman stating that VP Sara Duterte is not responsible, is not responsible nor liable sa kahit na anong misuse pagdating sa supposedly yung misuse sa confidential funds. Pero kinonfirm naman kanina ni Acosta na it were the direct orders from VP Sara na i-withdraw itong 125 million pesos in confidential funds na OVP noong 4th quarter of December, and then binigay niya ito kay Chief of Security ng VP-SPG na si Colonel Raymond Lachica dahil siya raw ang may alam, siya raw ang eksperto sa field at siya raw ang may alam kung paano i-implement itong confidential programs or activities that have to do with the confidential funds. And hindi nga lang natapos today yung direct examination dito kay Acosta. Maagang natapos 2 p.m. And then bukas inaasahan magpapatuloy ito. Pero according to Senate President Sherwin Gatchalian, it will depend kung magkakaroon ng info agad tungkol sa weather. Kung red rainfall daw agad, malalaman na nila kung magde-declare ng suspension ng proceedings. Same goes din kung magkakaroon ng declaration on the part of the palace. So alam, Mary Mon, siya tinuturo actually ng defense na the buck stops with the SDO. Diyan sa mga disbursement na yan eh. Yung testimony niya, tinuro niya si VP Sara, no? Na-establish, sa tingin mo, malakas yung pagkaka-establish niya nung point na yon. Ami, kasi nakalagay doon sa Joint Circular 2015-01 na pinagbabatayan ng COA sa kanilang audits, maging yung tamang paggamit ng confidential funds. Special Disbursing Officer lang ang maaaring mag-encash, mag-disperse itong pondo. And tinanong din kanina ni Attorney Armando Virgil Liguta ng prosecution kung saan doon sa circular ang sinasabing pwedeng security officer ang hahawak ng disbursement. Pero hindi ito direktang sinagot ni Acosta. And sinabi na lang dito ni Atty. Ligutan, alam naman na raw ng publiko kung sumagot o hindi sumagot itong si Acosta. Pero ang sinabi naman, ang kino-confirm nitong SDO, na siya nga yung nag-encash, pero yun nga, binigay niya ito kay Colonel Lachica para na sa pag-i-implement daw ng activities. Pero pag na-receive naman daw yung pera, magbibigay naman daw ng utilization report itong si Lachica, and that will serve as evidence na na-implement daw yung confidential operations or activities. Pero lahat ng ginagawa niya, sabi niya, were on orders of the Vice President. Di ba? We're on orders Tama. of her head of agency. The head of agency. Oo. And she even Kapinangalanan. identified yung signature ni VP Sara doon sa mga dokumento. Pero walang signature nila Chika sa kahit na anong documents. Yung physical financial plan, wala. Yung accomplishment report, wala. Pero may inputs daw doon sila Chika kasi nga, siya raw ang expert pagdating dito. And yung isa sa na-point out ng prosecution last week, accountable din ang head of agency dito sa supposed misuse ng confidential funds. The medyo na inis yata si Senator Erwin Tulfo, no, at because medyo mabagal yung takbo ng hearing at the start because it seemed that si Gina Acosta did not understand the questions. Either that or she would say na parang double-barreled yata yung questions that was being asked of her. Talk us through that, Mary Mon. Ano yung what was the
sentiment like at the Senate at that time? Nakikita mo ba yung mga senator? Throughout the pre-trial conference kasi nagkaroon ng agreement dito na yung languages na pwedeng gamitin during the impeachment trial proceeding would either be English or Filipino para komportable raw, para yung medyo kung may technical na mga bagay na hindi mababanggit in English, mas madaling ipaliwanag in Filipino, yun yung pinaka-leeway dito. Pero kanina, lalo na sa pagsisimula nung testimonya ni Acosta, either in Bisaya siya sumasagot na tinatranslate naman ni Attorney Ligutan. And then dumating pa sa point na even si Presiding Officer Escudero, tinutulungan na i-translate yung sinasabi ni Acosta. And then while they're also looking for yung official interpreter nila kung sakaling kakailanganin pa. Ang naging suggestion din ni Senator Mig Zubiri, kung sakaling hindi maintindihan ni Acosta at para maintindihan niya yung tanong, baka pwedeng gamitin na lang dililigutan yung Bisaya para maintindihan. Pero ang naging init ng ulo dito ni Senator Judge Erwin Tulfo, bakit daw parang hirap na hirap sumagot itong si Acosta during the impeachment trial proceeding this day? Pero kung i-compare daw doon sa testimonya niya nung nasa House of Representatives siya doon sa pagdinig doon, nakakasagot daw. Nakakaintindi daw ng English, nakakaintindi ng Tagalog, nakakasagot in English, nakakasagot ng Tagalog. Yeah. Even yung pagtatanong sa kanya ni Congresswoman Jinky Luistro during that time, masasagot niya. Oh. So, tigilan na raw yung panloloko sa mga tao. Pero consistent na may mga part na tinatanong ni Acosta, ano yung tanong, pwedeng paulit, wala raw siyang personal na idea tungkol doon. Pero nagpatuloy naman yung proceeding kahit na medyo slow yung answering ni Acosta. But after that, after Senator Erwin Tulfo stood up and told them off, parang bumilis na eh. Hindi na niya masyadong sinasabi na hindi niya naiintindihan yung tanong. So, but you're right, in the pre-trial pa lang, they discussed which languages will be officially used during this hearing. Safe to say ba that they would have already checked to make sure all of the witnesses understood either English or Filipino? On the part of the impeachment court, ito yung leeway nila, English-Filipino. Kaya nagkaroon ng concern yung defense nung nag-start yung pinaka-unang presentation or appearance si Atty. Ligutan, nagsalita siya ng waray-waray. Kasi sinasabi niya, parte pa rin naman daw yan ang lengguwahe ng Pilipinas. Pero for the sake of communicating clearly sa mga tao and yung general audience, English-Filipino as much as possible. Kanina, after ni Senator Judge Erwin Tulfo magsalita, si Presiding Officer Cheese naman, sinabi niya, kung pwedeng Tagalog na lang, isang lengguwahe na lang ang piliin ni Ligutan kapag tatanungin si Acosta para dun na lang hindi malilito si Acosta sa itatanong sa kanya at yung sasagutin niya. Kaya pwedeng nung time na yon bumilis-bilis naman na pero hindi nawawala yung pagpapaklarify ni Acosta sa question na prosecution. Pero ang nasabi naman kanina ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, currently, yun nga, naghahanap sila ng official na interpreter, pero tinutulungan naman daw ni presiding officer itong si Acosta. Yeah. Pero hindi naman daw lingid nga sa kaalaman na English, Filipino, and ito pa rin as much as possible yung kailangan or yung pwedeng gamitin para maintindihan ng tao yung mga nangyayari. Pero kung kakailanganin, hahanap sila ng translator. Yeah. But I would have thought they already checked that before pa start ng trial proper. Because like in any regular court, right, you have to make sure that the witnesses understand the proceedings. Anyway, Amy. Mary Mon, kumusta yung atmosphere dyan? Nagkasundo na daw si Attorney Lorna Kapunan saka si Attorney Ferrer. Ha? Tama, magkasama pa sila kanina doon sa may bandang CR restroom dito sa Senate building. Ang nasabi ni Attorney Lorna Kapunan, private prosecutor, nakita daw sila na parang they kiss and make up, pero joke lang naman daw yun. Pero okay naman na raw sila. Nasabi pa ni Attorney Ferrer, parang naaalala niya lang din daw yung mom niya dahil kaedaran daw ni Attorney Kapunan. So sabi naman ni Attorney Kapunan, ngayon alam niya na raw yung ibig sabihin ng motherly love or yung paninita, yung parang paninita na ginawa ni Kapunan nung nagko-cross-exam si Ferrer dito kay State Auditor Silent Del Campo. Who approached whom? Well, ang nakita natin kasi si Attorney Kapunan papunta kay Attorney Ferrer. To the defense. So yun yung pinaka naging mingling nila, pero
inside the impeachment court, di na natin masyadong nahagila, pero outside nakita na din natin sila nandun sa may restroom. Mag, What about yung mga senador? Si Alan Peter, hindi ko nakita kasi. Pumasok na ba si Alan Peter? Ano why has he been absent? Wala pa rin, Ami, since last week. Si Senator Judge Lauren Legarda, absent din siya, pero ang kinonfirm na kanina ni Senate Secretary Ray Bantug on medical leave ulit. August 17 to 19, nag-extend ng medical leave itong si Senator Lauren Legarda. Yung ibang senators, sila Senator Pia, Senator Amy Marcos, mga late lang sila na pumunta sa trial. bakit dalawa-dalawang araw, Marymon? Because the previous leave extension was also, what was it, from August 10 to 12 or something like that? Very short periods when it has already been reported that she is either in Europe or some reports are also alleging US, hindi natin alam, but the point is she's not in the country. But Tama, Reg. do you know August why? 3 to 5. Then August 10 to 12, and then August 17 to 19. No explanation pa yung nakukuha natin, pero we're trying to get information from Senator Legarda's office.